Hello, kumusta po kayong lahat? Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan. So, salamat sa Diyos sa magandang umaga, magandang panahon. Salamat sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa ating lahat. So, ngayon ay Father's Day. Gusto ko pong i-appreciate ang lahat ng mga tatay sa kanilang pagsusumikap sa kanilang mga pamilya. Gusto kong i-recognize ang lahat ng mga tatay na responsable at laging nandyan para sa kanyang pamilya, nagmamahal, ginagawa ang lahat para sa pamilya. So, happy Father's Day, pinagpalang araw ng mga tatay sa inyong lahat. So, hayaan nyo po akong magbigay ng kaunting maikling devotion sa umagang ito, sa linggo ng umagang ito. So, una sa lahat, salamat sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, sa ating Ama doon sa langit. So, purihin ang Ama sa ating mga buhay at sa inyong mga buhay. Okay. Ayan, matatagpuan natin yung ating verse sa Kawikaan chapter 20 verse 7. Ito po ang sinasabi: ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Sa ibang salin po, ang sabi diyan ay ang taong matuwid ay lumalakad sa kanyang katapatan, mapalad ang kanyang anak pagkatapos niya. Purihin ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang pagiging ama, mga kapatid, ay hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng pangangailangan ng pamilya, kundi pagiging gabay, halimbawa at tagapagturo ng pagmamahal at pananampalataya. So, ang isang ama na may Diyos sa puso ang nagiging pagpapala sa kanyang tahanan. Okay, tandaan natin hindi lang daw siya great provider, kundi pagbibigay ng gabay at halimbawa at tagapagturo ng pagmamahal at pananampalataya. Kaya may tatlo lang tayong punto dito, mga kapatid. So, ano ang unang bagay na pwede nating matutunan? Ang sabi dito, ang ama ay tinawag upang maging halimbawa. So, hindi lamang sa salita ang itinuturo ng isang ama, kundi ang kanyang buhay, nakikita sa kanyang buhay ng kanyang mga anak. No? Sabi nga, yung the best teacher daw is when you walk the talk. Ano? Kaya nga, tayo mga tatay, tayo mga parents, magulang, ang pinaka-epektibo niyan para mas sumunod ang ating mga anak is kung ano yung nakikita sa atin. So kahit anong dami ng sermon mo, anong dami ng mga litanya mo, pero hindi nakikita sa buhay ng isang tatay, hindi po susunod ang ating mga anak. Pero kahit hindi ka magsalita, no? Hindi ka magsalita, nakikita yung pagmamahal mo sa pamilya, pagpo-provide mo, pagtuturo ng magagandang bagay, at pagsunod mo sa Diyos, makikita ng mga anak mo yung kabutihan na yun, at yun ang kanilang susundin. So, number 2 points natin, ang ama ay tagapagtanggol at tagapag-alaga. So, ang tunay na lakas ng ama o ng isang o ng isang tatay ay hindi lamang sa kakayahan niya o yung skills, kundi nakikita yung pagmamahal, sakripisyo, at higit sa lahat yung panalangin para sa pamilya. Diba? Napakahalaga ho nun eh. Kaya nga sabi natin dun sa unang punto, maging magandang halimbawa. Kung nakikitaan tayo ng anak natin, yung pagsasakripisyo natin, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa asawa, pagmamahal sa anak, lalaki sila na ganun din. Magiging mapagmahal din silang asawa, responsableng asawa, mapagmahal na kapatid, mapagmahal sa magulang. So, hindi lamang tagapagtanggol, no? Kundi tagapag-alaga. So, number 3 points, ang ama ay instrumento ng Diyos sa pagpapalaki ng pamilya. Napakahalaga ho nito. Ang pinakamalaking maipapamana ng isang ama ay hindi lamang ari-arian, no? Hindi lamang yung mga possessions mo, yung mga naipon mo, yung laki ng ari-arian mo sa bangko. Hindi lamang yan yung mabuting maipapamana mo, kundi ang pananampalataya kay Kristo. Kasi kung wala si Kristo sa buhay ng tao, failure po tayong mga tatay.
Failure po tayong mga ama kung hindi natin maipapamana, maipapakilala ang Diyos sa ating mga anak. Hindi natin maipapakilala ang tagapagligtas. Ano man ang makamtan natin dito sa mundo, maliwanag sa Biblia yan. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, ikaw na ang pinakakawawang tao. Kaya wala ka man ng anumang bagay, simple lang kayong pamilya, masaya kayo. Kahit hindi kayo nakaka-travel, kahit hindi kayo nakakapunta sa iba-ibang lugar, hindi kayo nakakakain sa masarap na restaurant. Ano? Pero kung naipamana mo ang ang pananampalataya na makilala nila sa Jesus sa kanilang buhay, yun ang pinakamagandang pamana na iiwan mo. So sa mga ama, sa umagang ito, ang hamon natin sa umagang ito ay magpatuloy tayong lumapit sa Diyos upang maging ama na hindi lamang nagbibigay ng pangangailangan, kundi nagbibigay ng direksyon papunta sa Panginoon. Sa last word ko po, ang isang mabuting ama ay nagbibigay ng tahanan. Ngunit, ang isang ama na may Diyos ay nagbibigay ng direksyon tungo sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang kanyang mga salita sa umagang ito. Saludo po ako sa lahat ng mga tatay. Kayo po ay mga bayani. Pinagpalang umaga po. To God be the glory.